Di ba nga, pag sinabi mo yung pangalang Daniel Padilla, ang unang papasok sa isipan mo, si Catherine Bernardo at wala nang iba. In short, napakalaki ng contribution ni Catherine Bernardo sa karir ni Daniel Padilla. Pero iba kasi ang mindset ni Daniel. Imbis na ituring niya si Catherine na kanyang kakampi at katuwang, kalaban ang tingin niya kay Catherine. Kumbaga parang nakikipag-compete siya, ayaw niyang masapawan, at napatunayan nga yan sa isang interview sa kanila kung saan napikon si Daniel matapos puriin ng isang reporter si Catherine Bernardo bilang isang box office queen. Siyempre masaya ka, si box office queen. Hindi ba ako box office? Mas box office king ka. Ikaw naman. Marami naman akong box office. Ano, nagtambo na. Kasi, Ikaw talaga. So, pait. Moment ni Catherine yan eh. Sa kanya nakatutok yung spotlight. Siyempre as a boyfriend, dapat purihin mo yung na-achieve ng girlfriend mo. Humina talaga. Bumaba ang premium ni Daniel dahil nawala raw yung kanyang salbabidang hangin ng tawag kay Catherine. So malinaw na ipinagpapalagay ng ating mga kababayan na si Catherine talaga yung bumungat sa Katniel. Katniel supporters, dismayado sa ginawa ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Taong 2023, bago magtapos ang taon, ay ikinagulat ng mga supporters kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang balita sa kanilang hiwalayan kung saan bumimbal sa Philippine showbiz industry na iniyakan ito ng mga Katniel solid supporters. Isa nga sa idinuring na dahilan ay di umano ang pagkasangkot ni Daniel Padilla sa iba't ibang babae. At dahil nga dito ay durog na durog sa mga bashers si Daniel Padilla dahil di umano ay isa ito sa dahilan sa paghihiwalay ni Catherine Bernardo kung saan minarkahan nga ito ng mga netizens lalong-lalo na ng mga Katniel supporters bilang babaero at two-timer ang guwapitong aktor kung saan maraming nagtatanong kung kumusta na nga si Daniel Padilla ngayon. This past few weeks, marami akong mga nababasang tanong. Kamusta na ba si Daniel Padilla? Meron na ba siya mga bagong projects? Ano na ba ang pinagkakabala niya ngayon? Or kung completely na ba siyang naka-move on sa kanyang love life? Well, kung babasihan natin yung mga latest report na lumalabas tungkol sa kanya, Daniel is still in his road to recovery. Ayon sa interview sa mga malalapit na tao sa kanya, ginagawa pa din daw ni Daniel yung best niya para makaahon sa hukay na kinalalagyan niya ngayon. Which will lead us to our next question. Bakit nga ba napunta si Daniel Padilla sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon? Lingid sa ating kaalaman, nakilala si Daniel Padilla bilang isang magaling at guwapitong aktor, ngunit sa kanyang ipinakitang pag-uugali, dito ay nakakuha ng suporta si Catherine Bernardo at kinampihan ng mga galit na mga loyal fans ni Catherine laban kay Daniel Padilla na sa kabila daw ng kabaitan at sobrang pagmamahal sa kanya ng dalaga ay nagawa pa ni Daniel Padilla na lokohin at paglihiman ang nobya. Nakilala natin si Daniel Padilla bilang isang gwapo at magaling na aktor. Ngayon kung babasihan natin yung mga awards na tinanggap niya sa kanyang mga nagawang pelikula, masasabi nating nasa ibang kalibre siya bilang isang artista. Pero alam naman nating lahat na all the time na makakakuha siya ng award, kasama niya si Catherine Bernardo sa project na yon. Kumbaga, ang award na yon ay ginawa ng Katniel, hindi ng Daniel. Aware naman tayo dyan Di ba nga, pag sinabi mo yung pangalang Daniel Padilla, ang unang papasok sa isipan mo, si Catherine Bernardo at wala nang iba. In short mga kachika, napakalaki ng contribution ni Catherine Bernardo sa karir ni Daniel Padilla. Pero iba kasi ang mindset ni Daniel. Imbis na ituring niya si Catherine na kanyang kakampi at katuwang,
kalaban ang tingin niya kay Catherine. Parang nakikipag-compete siya, ayaw niyang masapawan at napatunayan nga yan sa isang interview sa kanila kung saan napikon si Daniel matapos puriin ng isang reporter si Catherine Bernardo bilang isang box office queen. Siyempre masaya ka, si box office queen. Hindi ba ako box office? Mas box office king ka. Ikaw naman. Marami naman akong box office. Ayan, nagtakbo na. Kasi, Ikaw talaga. So, pait. Moment ni Catherine yan eh. Sa kanya nakatutok yung spotlight. Siyempre as a boyfriend, dapat purihin mo yung na-achieve ng girlfriend mo. Tingnan yung ginawa ni Daniel ha. Kinuha niya yung spotlight. Sa kanya niya tinutok at gusto niya siya yung makakuha ng atensyon ng mga tao na nagpapakita ng kanyang inggit at bitterness kay Catherine. Kaya nga sa ginawang pagsabat na yan ni Daniel Padilla sa interview kay Catherine, hindi mabibilib sa kanya yung mga reporter. Bagkos, magiging mayabang at arugante pa yung dating niya sa kanila. Ngunit hindi lang dito nagtapos ang mga intriga dahil lumipas nga ang ilang araw, linggo at buwan ay iba't ibang video clip ang naalungkat at naglabasan na ikinadismaya ng netizens lalong-lalo na ng mga Katniel fans. Noong 2017 ay makikita na inis si Daniel kay Catherine dahil sa suot nitong medyo sexy. Makikita din na inambahan niya si Catherine ng suntok. Maaaring sabihin ng iba na normal lang itong ganitong gesture. Pero look at Catherine's reaction. She looked alarmed and embarrassed sa inasta ng ex-boyfriend. Hey, joke lang. Sobra ka na. Matapos nga sumabog ang mga video clip na ito, mas lumala pa lalo ang chismis sa dating magkasintahan nang magtambal sina Catherine Bernardo at Alden Richards bilang Katniel sa blockbuster movie na Hello Love Goodbye noong 2019 kung saan sumalang ang Katniel sa iba't ibang interview. Na isa nga sa napag-usapan dito ay ang salitang silos, lalong-lalo na sa harapang interview ng batikang kolumnista at TV host na si Tito Boy Abunda. If that movie, Hello, Love, Goodbye, were offered to you, tatanggapin mo? In-offer naman sa akin yung tuboy. Ah, talaga? Yeah. Yeah, sa amin naman talaga originally. Dapat yun para sa amin. Oo. Diba? Pero hindi ka naman binigyan ng pagkakataong magselos. Nagselos ka ba kay Alden? Selos, masyadong mababaw ang salitang. Oo nga. Hindi ako hindi siya selos. It's more of it's just different. It's a different feeling. Yeah, it's a different feeling kasi yung selos, makukuha mo lang kung saan-saan eh. Sa interview na yan, sinabi niya na sinusuportahan niya si Catherine sa bagong pelikula niya. Sabi niya, hindi siya nagsiselos kay Alden. Pero bakit lahat ng sinabi niya dyan, taliwas sa mga reaksyong ipinapakita niya kapag ini-interview silang dalawa ni Catherine tungkol sa Hello, Love, Goodbye. Sa lahat po na nagpakita ng suporta sa Hello, Love, Goodbye, maraming salamat po. Kasama ko dito si Mr. Alden Richards, my and Rata, of course. And Alden Richards, my and Rata, of course. And kasama ko dito si Mr. Alden Richards, my and Rata, of course. And kasama ko dito si Mr. Alden Richards. Bago nga magtapos ang taong 2023 ay ikinagulat ng mga supporters ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang balita ng kanilang hiwalayan kung saan bumimbal sa Philippine celebrity industry, particular sa industriya ng showbiz na iniyakan ito ng mga Katniel solid supporters. Isa nga sa itinuring na dahilan ay di umano ang pagkasangkot ni Daniel Padilla sa iba't ibang babae. Isa nga dito ang nadawit na pangalan ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Umamin daw si Andrea Brillantes na nagkita sila ni DJ. Sa exclusive report ng PEP, ito raw ang nag-udyok kay Catherine para makipaghiwalay kay Daniel. Si Andrea mismo ang nag-reach out kay Kat at nagbulgar na palihim silang nagkita ni DJ. 2021 pa raw na magkita sina Daniel at Andrea. Pinabasa rin daw ni Andrea kay Kat ang ilang conversation nila ng aktor. Dahil dito, nasira ng tuluyan ang relasyong Katniel. At dahil
Dahil nga sa mga negatibong nakita ng mga netizens sa tunay na ugali ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla, ay tila unti-unting humina at bumagsak ang karir ni Daniel Padilla, na ayon pa nga sa komento ng isa pang batikang Philippine showbiz insider na si Nanay Christopher Min, ay bumaba ang premium ngayon ni Daniel Padilla. At saka ito nga, kahit anong gawin nga ni Daniel Padilla, di ba? Nag-concert. Nag-concert na sa simula natin yung pumunta doon sa isang lugar, di ba? Tapos namigay pa nga siya ng mga nag-giving pa siya, nag-giving pa siya ng mga bata. Tapos kung saan siya napupunta, parang hindi naman sinusundan Parang ng hindi tao. napansin. Hindi napapansin. Oo. Parang hindi ito yung ini-expect niyang gawin. Tsaka may mga nag-post pa na kung tutulong ka, walang dapat trumpeta. Isa pa yun. Yun. Para sa namin paghuhugas, di ba? Yung mga ginagawa niya. Damage control. Yes. Tapos meron pa yung nag-concert siya. Tapos meron pa magtangtang. Ay, oo. Babatuin siya ng mineral water. Nag-concert, binagyo pa, inulan pa. Parang di ba? Pero hindi siya inuwanan ng audience. Ay, oo. Ano ang sabi ng marami? Ay. Kasi libre. Kaya maraming diba? show. Kaya marami nagpunta at dinayo talaga. Oo, tama. Lahat po talaga ay po pwedeng kontrahin at kampihan. No. At hindi natin ahawak ang komento ng ating mga kababayan. Pero kitang-kita talaga na nung mawala si Catherine sa buhay ni Daniel, nakita naman po natin ang difference. Totoo. Malaki. Ibang-iba. Magkaiba talaga ang napuntahan ng mga karera nila. Ngunit kabaliktaran ang nangyari sa karera ngayon sa dating kasintahan nito na si Catherine Bernardo, dahil nang pumasok ang taong 2024 ay pangalan na lang ni Catherine ang maririnig, dahil bukod sa kaliwat kanang TV commercial ay mainit din ngayon na pinag-usapan ang baliktambala ng Kat din na bumida sa blockbuster movie na Hello Love Goodbye, at mas lalo pang lumipad sa himpapawid ang pangalan ni Catherine Bernardo dahil sa upcoming movie nila Alden Richards sa sequel na Hello Love Again na inaabangan na nga ngayon. Para sa buong kwento, narito ang video. Nagkataon naman na mayroong Alden Richards na mabango rin po ang pangalan. Tapos ang Catherine Bernardo, super bango. At eto, gagawa na sila ng isang pelikula, ang sequel, Hello Love Again. Nagkataon, pareho sila, di ba? Positive. Parang silang positive. Kaya ito. Ayan, basta, yun po ang paghusga ng ating mga kababayan na wala raw po ang salbabidang may hangin ni Daniel Padilla, kaya siya po ngayon ay nalulunod. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!